Mga binibini at ginoo. Ang potensyal na paglipat ni Buddy Hield mula sa Pacers ay lumilikha ng isang buzz, ngunit ang Lakers ay tila kapansin-pansing wala sa pag-uusap. Nagtatanong ito, bakit? Tiyak, ang Lakers ay maaaring makinabang mula sa pambihirang 3-point shooting ability ni Hield, isang kasanayang mas magagamit nila. Kapansin-pansin na mula nang makapasok sa liga, ilang piling shooters lang ang nakalampas kay Hield. Ang kanyang pagdaragdag sa roster ng Lakers ay hindi maikakailang magdadala ng pinahusay na spacing at gravitational pull na lubos na umakma kay LeBron James at Anthony Davis. Kaya, muli, bakit hindi mas maliwanag ang pagtugis kay Hield? Sa madaling salita, nakita ng Lakers ang kanilang mga sarili na kulang sa maipagbibiling asset. Bagamat maaaring may ilang antas ng interes, ang pagkabagabag ng mga pagpirma at pagpapalawig ngayong tag-araw ay nag-iwan sa kanila ng isang roster na hindi madaling mamaneuver, kahit man lang sa simula ng season. Sa pamamagitan lamang ng isang maliit na bilang ng mga manlalaro na maaaring ipagpalit, karamihan sa kanila ay hindi mabubuhay na mga opsyon sa kalakalan, ang Lakers ay naharap sa mga hadlang. Ang sitwasyong ito ay nag-iiwan sa kanila ng mga draft na pinili at ilang hindi gaanong kilalang mga manlalaro, ngunit kahit na pinagsama, ito ay kulang sa mga tuntunin ng halaga ng kalakalan. Kaya, ang paggawa ng isang trade para kay Buddy Hield, kahit bilang isang taong pagrenta, ay nagpapakita ng malaking hamon. Gayunpaman, ang salaysay ay maaaring lumipat sa ika-15 ng Disyembre, kapag ang ilang mga manlalaro ng Lakers ay naging available para sa kalakalan. Kung ang Pacers ay hindi nakakakuha ng deal para kay Hield o kung ang kanyang potensyal na bagong koponan ay hindi tumingin sa kanya bilang isang angkop na akma, maaaring mayroong pagbubukas para sa Lakers. Gayunpaman, dahil sa maraming pangmatagalang kontrata ng Lakers, ang naturang hakbang ay nananatiling hindi malamang na walang karagdagang asset na nakatali sa mga manlalaro. Ang pagtuklas pa sa mga hypothetical ay humahantong sa atin sa isang komplikadong landas. Sa esensya, hindi nakaposisyon ang Lakers para makipaglaban para kay Buddy Hield ngayong season. Dapat pansinin ang kabalintunaan sa muling pagpasok ni Hield sa trade market, habang ang Lakers ay nananatiling isang hindi malamang na opsyon. Salamat sa pagtutok. Kung nasiyahan ka sa video na ito, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mga update sa aming pinakabagong nilalaman.